Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na to ay nasa Zacarias 12 na po tayo. Alam niyo po, sabi po ng ilan, isang paraan po para malaman po natin na talagang napakahalaga ng subject na ito sa Biblia ay makikita natin kung ilang beses ito binanggit sa Biblia. Lahat po ng mga bansa ay minamahal ng Diyos, pero may isang bansang espesyal sa Kanya, at ito ay ang City of Jerusalem. Alam niyo po, sa lumang tipan nabanggit ito ng 660 times, at sa bagong tipan naman po ay nabanggit ito ng 146 times. Sa total na 806 times siya nabanggit po. Malapit po sa puso ng Diyos ang Jerusalem, at talagang sa Biblia mababasa natin sa Awit 122 verse 6 na pagpapalain ng Diyos ang nagmamahal sa Jerusalem. At lugar ng Jerusalem din po ay napili ng Diyos kung dito ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, nagdusa at namatay. At kaya itong kapitulong ito po ay aking binigyan ng pamagat na ang pagliligtas sa Jerusalem. Sabi po sa verse 1 hanggang 5 po, ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang bangko na puno ng alak, upang ang sino mang manghangad lumusob dito ay magiging parang lasing na suray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Juda. Sa araw na yon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin kung tulad ng isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw dito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakal nito. Babantayan ko ang Juda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga Juda na ang lakas ng Jerusalem ay buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na kanilang Diyos. Ang kapitulong ito po ay naglalaman ng isang propesiya ng pagtatanggol, proteksyon at pagliligtas sa bayan ng Diyos. Sinimulang ito ng isang titulo na kung saan sinasaad dito ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa pasimula, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa po ay kasunod na po kung ano ang gagawing pagliligtas sa Jerusalem. Mga kapatid, ano po ang makikita po natin at pwede po natin talakayin at pag-aralan sa gabing ito? Ang una po ay tagapagtanggol ang Diyos sa mga kaaway. Kung mababasa po natin sa verse 1 hanggang 4 po, at ang sabi po dito ay ang sino mang gumalaw dito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Ang Diyos po na tagapagtanggol nila noon ay siya rin po ang Diyos natin ngayon na tagapagtanggol po natin. Kaya kung meron man na tao na nagtatangkang sirain ang buhay natin, wala po tayong dapat alalahanin, dahil meron po tayong Diyos na kakampi at kapanig natin po. Ang pangalaw naman po ay ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Mababasa po natin sa verse 5 hanggang 9 po. Sabi po sa verse 8, sa araw na iyon palalakasin ko ang mga taga Jerusalem, upang pati ang mga mahihina ay maging sinlakas ni David. Maging sa buhay po natin ngayon, hindi po natin maiwasan na minsan na makaranas tayo ng paghihina ng katawan o sa buhay spiritual po natin. Kailangan po natin gawin ay idulog po natin ito sa Diyos at humiling ng kalakasan na siya lang po ang makakapagbigay at magpapalakas po sa atin. Ang pangatlo naman po ay pagbibigay ng Diyos ng espiritu ng totoong pagsisisi. At ito po ay mababasa po natin sa verse 10. Ang lahi ni David at ang mga taga Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalangin. Sa ganon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Ito pong verse na to ay isang propesya na pinapakita po na mangyayari po kay Kristo na ating Panginoon
na pagkatapos niyang mamatay ay lahat ng tao po sa buong mundo po ay titingin sa kanya at hihingi ng tawad, at sa harap niya po ay magsisisi po ng totoo po ang mga tao po. Ito po yung nais ng Diyos, yung talagang kung meron tayong talagang pagtangis, totoong pagsisisi, iniiyak natin dahil sa ating mga kasalanang nagawa. Ang pagtangis dahil tayo ay nakasaktan, pero nakakatulong ito para may tama natin ang mga puso po natin. At kapag napagsisihan natin ang ating mga ginawa pong mali, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pagsumikapan natin na wag nang maulit at wag nang paulit-ulitin ang mga pagkakamali po. Amen po. Bilang pagtatapos po mga kapatid, tanong ko po, kayo po ba saan po city kabilang? Sa Babylonia po ba o sa bagong Jerusalem? Kung tayo po ay naniniwala na si Jesus ang ating tagapagligtas, namatay at nabuhay muli, sa ganon ikaw po ay isang citizen ng bagong Jerusalem ngayon. Manatili po tayo sa ating Diyos. Huwag nang paalisin o lalayo sa Kanya, dahil ang proteksyon niya at pagliligtas at ang pagtatanggol niya sa atin ay lagi natin mararanasan po. Amen po, salamat po, at sana sa araw na to ay meron tayong natutunan po. Amen po.